Mga sangkay, tumitindi po ang init ng panahon dito sa Pilipinas at sa Asia. At marami na pong tinatamaan ng heat stroke. Pero mga sangkay, alam nyo ba na mayroon din pong matinding nangyari ngayon doon po sa East Africa. Nakabaliktaran po ito, mga sangkay, sa nagaganap dito sa Pilipinas at sa Asia. Magandang oras po sa lahat ng mga kababayan natin, sa lahat po ng mga solid sangkay. So, world news po tayo ngayon. No, pandaigdigang balita at pag-usapan po natin itong East Africa ngayon, mga sangkay, na nakakaranas po ng matinding problema. At kung dito, marami po ang sumasakabilang buhay, mga sangkay, dahil po sa heat stroke. Doon naman po sa East Africa ay iba naman po, mga sangkay. Ayon po sa report, daan-daan daw po ang sumakabilang buhay dahil po sa isang matinding pangyayari doon. Pag-usapan po natin yan, mga sangkay. Pero bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. 1.2 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. So, ano pang hinihintay nyo? Pakisubscribe nya. At sa mga nanonood po sa Facebook, huwag kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page para po palagi po kayo ma-update, okay? So ngayon, mga sangkay, eto nga ang balita. Daan-daan daw po ang hindi pinalad na mabuhay, mga sangkay, matapos po ang pananalasa ng tubig doon po sa sa East Africa, mga sangkay. So tingnan po natin ang report na ito. And moving to Africa, torrential rains and floods have ravaged parts of the continent. Eastern Africa is grappling with a devastating deluge which has destroyed infrastructure, flooded fields, and impacted livelihoods. Okay. So ganun katindi itong nangyari doon sa East Africa na maging ang mga infrastruktura ay napabagsak nitong matinding pagbaha. At marami po mga pangkabuhayan nila, yung mga businesses, mga sangkay, talagang apektado ngayon. So kabaliktaran po ito sa nangyayari sa panahon natin ngayon dito sa Pilipinas at sa Asia, no? Pero may connection, mga sangkay, pagdating po sa climate change. As we already know naman, mga sangkay, ano ba ang nangyayari sa ating planeta? Itong lahat ng ito na mga natural disaster na nagaganap ngayon ay dulot po ng climate change. Bakit mainit ang panahon ngayon? Dahil po sa tumitindi pong global warming. Bakit po may ganong ding ganap sa East Africa, mga sangkay? Yung mga bagyo lumalakas. Yung mga pag-ulan, hindi na po basta-basta, mga sangkay. Dahil po yan sa climate change. At least 200 people have died across Tanzania, Kenya, and Burundi, for a region that is already grappling with the dire effect Grabe, 200 daw. of climate change. Climate change, nabanggit po dito. Ulitin natin yung part na to. For a region that is already grappling with the dire effect of climate change. So, hindi naman sa mga sangkay. Kaya nga lagi kong sinasabi na hindi po tayo nananakot. Kasi yung iba dito, parang nakakatakot naman yung mo, sangkay, yung vlog mo. Hindi po ito nakakatakot. Ito po ay awareness sa ating lahat na ito po ang nangyayari sa ating mundo ngayon. No, hindi na po talaga normal itong lahat dahil po may climate change po na apektado po ang buong mundo. The floods are only going to make the situation worse. Our next report explains the details. Flooding can be particularly catastrophic for communities. Almost every year, regions of Africa are hit with heavy downpours resulting in floods. Okay. Kumbaga parang new normal na po ito doon, mga sangkay. These floods, in turn, bring death, destruction, and an outbreak of diseases. Kawawa no? My goodness. In recent days, torrential rains, floods, and landslides have battered towns and cities across Eastern Africa, especially in Tanzania, Kenya, and Burundi. At least 200 people have died. My goodness. Tingnan nyo, Ito po yung nagagawa mga sangkay ng mga pagbaha doon. So, kung iniisip po natin na hindi totoo yung climate change, then, ano to?
'Di ba? Iba't ibang mga bansa ang nakakaranas nito. Nakaraan lamang yung Dubai, mga sangkay, 'di ba? Na pinuno po ng tubig na ang inulan, mga sangkay, ay katumbas ng 2 taong ulan. Ganun po katindi. Pinagsabay-sabay lamang po sa ilang oras. And dozens have been injured across the 3 countries. For a region that's already grappling with the dire effects of climate change, the floods are only making it worse. Lalo lamang daw pong lumalala ang mga pagbaha dulot po nitong climate change. In Tanzania alone, around 155 people have died. It's more than double the number of deaths reported just 2 weeks ago. Grabe. Incessant rains have affected some 200,000 people and upended the country's infrastructure. Oh my Farms, goodness. roads, buildings and bridges have suffered extreme damage. Meanwhile, tens of thousands of homes were also destroyed Ay, nako po, mga and some sangkay. were even swept away. Tanzania's weather department has warned that heavy rains and strong winds are likely to continue in the coming days. Now in Kenya, the military has been deployed to rescue victims. This was after President William Ruto called an emergency meeting to respond to the flash floods. Grabe, no? Kaya ako, mga sangkay, kumbaga, na-mind condition ko na yung utak ko na ito po yung new normal. New normal ng ating planeta ngayon na parang itong mga ganitong klaseng event, noon, ano lang to hindi talaga masyadong, ano ba tawag dito? Napaka-rare mangyari nito sa ibang mga bansa. Pero ngayon, mga sangkay, yan, normal na lang. Diba? Mga sunog sa kagubatan, mga pagbaha, mga pagkatuyo ng mga patubigan, mga sangkay, init ng panahon. Ito po ngayon ang bagong sitwasyon na dapat ma-adapt ng tao sa ating mundo dahil po sa climate change. So far, at least 45 people have died and thousands have been displaced. Large parts of the capital Nairobi and other major Grabe. towns are underwater, which has sent residents scrambling for shelter. We are at a loss for where to begin with our current situation. We lack both food to feed our children and clothes to wear. Our utensils have been washed away and our homes are filled with mud. Some areas have even lost their iron sheets. We're stranded and unsure of what steps to take next. We desperately need assistance. Oh my goodness. Ito po, mga sangkay, nangangailangan daw po sila ng tulong. Kawawa din po talaga yung situation nila doon. The floods come on the heels of months Look at that, guys, oh. Alam nyo, lalala pa po ito Ito mga panimula pa lamang po ng pagragasa nitong climate change. of drought that had left millions across Kenya facing acute food shortage. My goodness, acute food shortage. Ibig sabihin talagang malala na po ito ng kakulangan ng supply ng pagkain. Kenya's meteorological department has now warned against the breakout of diseases such as malaria. My goodness. In Burundi, people are struggling to cope with the aftermath of torrential rains. Thousands have been displaced, while many schools and homes have been damaged. Since last year, the rain and the water levels have been rising here. Little by little, the land is getting waterlogged. So, simula daw last year pa, tumataas daw talaga yung tubig. Now, it has reached this level and we have never seen it this bad. It's terrible. It's the first time I've seen it like this in my lifetime. Grabe. The relentless rains have pushed up the level of water in Lake Tanganyika, which has further caused chaos for communities living along its shores. Climate experts say flooding in Burundi and elsewhere is due to extreme weather conditions like the El Nino weather phenomenon. El Nino is a climate pattern that's associated Ano daw? El Nino? is due to extreme weather conditions like the El Nino weather phenomenon. El Nino is a climate pattern that's associated with causing unpredictable weather worldwide. While in some parts of the world it brings severe drought, other parts suffer catastrophic rainfall. Okay. Analysts add that while climate change may be a trigger, improper infrastructure and land planning are exacerbating Okay, so ayon po dito, ang El Nino daw po ang dahilan kung bakit ito nangyayari, mga sangkay. Of course, climate change,
Pero may El Nino rin po tayo ngayon. Ayon nga po sa mga expert, mga sangkay, sa El Nino, di ba maaraw, nagkakaroon po ng mga pagkatuyo yung lahat po ng mga patubigan, mga sangkay. Subalit, kapag nakapag-create naman ito ng bagyo, ng mga pag-ulan, malala. Yun po yung nangyayari, mga sangkay. Kasi ang akala po natin noon, El Nino, ano yan, wala po talagang ulan yan. Meron, pero bihira. Pero kapag nakapag-create daw, ayon sa mga expert, ganito po ang nangyayari, malala. The situation in East Africa. Now, as residents deal with nature's fury, the devastating floods only underscore the need for an urgent response to mitigate the impact of climate change on vulnerable communities. Grabe. Okay, so ayan po, no? Kabaliktaran po sa nangyayari dito sa Pilipinas at iba pang mga bansa. Kawawa po ang nangyayari doon sa East Africa. At ito na po, mga sangga, ito po ay dahil sa climate change at saka El Nino. So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Talagang nakakaawa no? So, mayroon pa akong YouTube channel, Sangkay Revelation. Nag-upload po ako dito ng mga patungkol sa Biblia, mga propesiya sa Bible na nangyayari po sa panahon natin ngayon. I-subscribe nyo po ito, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Makikita nyo rin po yan ngayon sa screen. Yun, dun nyo na lamang po gawin. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.